Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Pangulong Bongbong Marcos may malamang pasaring sa pinsan niyang si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pagpapanagot sa mga kurakot. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Wala yan sa original script ng speech ni PBBM. Mga isyung malapit sa sikmura, naging sentro rin ng ikalimang sona ni Pangulong Marcos. Ibinida ang 20 pesos na bigas, pagtanggal sa online transfer fees ng mga bangko at sa systems loss na ipinapasa umano sa bill sa kuryente. Si VP Sara naman nanindigang hindi siya magre-resign. Hamon pa niya gawin ni PBBM ang lahat para matanggal siya. Pagsipa ng presyo ng petrolyo, walang preno. Diesel at gasolina, higit kumulang 7 pesos ang itataas. Eto na nga, si Boss Toyo, Tinoyo, nanapak ng kapwa vlogger. Subukan na tayo! Di ako tatawag sa'yo, tanga! Hindi pangulo ng kanyang pamilya at hindi rin daw pangulo ng kanyang mga kaibigan. Yan na ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakamahaba at sinasabing pinakamahalagang State of the Nation address niya. Umpisa pa lang, flood control scandal na agad ang tinalakay ni PBBM kung saan nakaladkad ang pangalan ng kanyang pinsan. Bukod dyan, matindi rin ang tila patama ng Pangulo sa bansang China. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, mabibigat ang mga payag ng Pangulo tungkol sa flood control at agawan ng teritoryo. Paki-detalye nga yan. Yes, Julius, Cheryl, tama kayo. Malaman nga yung ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, kung nung nakaraang taon, doon sa ika-4 na zona ni PBBM, tinapos niya ang kanyang talumpati doon sa anomalya sa flood control projects. Ngayon, sinimula naman niya ang kanyang zona tungkol naman sa parehong issue. Ibinida ni PBBM na meron ng mga kinasuhan at nakulong kabilang ang mga kontratista at matataas na opisyal ng gobyerno. At ngayon naman, bagamat walang pinanggit na pangalan ng Pangulo, malapit na raw kasuhan ng isang dating House Speaker. Nadadawit sa issue ng flood control si dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. Narito ang pahayag ni PBBM. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kung inumpisahan ng Pangulo sa flood control ang kanyang talumpati, tinapos naman niya ito sa isa pang matunog na issue nitong mga nakakaraang araw. Yan ay ang tungkol sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Matatanda ang nagkaroon pa nga ng hampasan sa Ayungin Shoal at may nag-viral na AI-generated video ng nakaraang o nakabarong na unggoy. Pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2016 Arbitral Award. Hindi raw tayo pasisiil sa mga manlulupig. Pakinggan natin ang pahayag ni PBBM. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified.
We are Filipinos and we do not yield. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas! Bukod sa mga kontrobersya sa flood control at West Philippine Sea, tinalakay din sa SONA ang mga isyong malapit sa sikmura. Ipinagmamalaki ni PBBM ang programang 20 pesos kada kilo o 20 pesos na bigas sa mga kadiwa stores. Tinalakay din ang krisis sa langis bunsod ng giyera sa Middle East. Sa pamamagitan daw ng kooperasyon ng administrasyon sa mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ginawa raw pautay-utay para hindi mahirapan ang mga consumer. Iginiit din ng Pangulo na naging sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagkakasara ng Strait of Hormuz. Inisa-isa rin ni Pangulong Marcos ang ginawang tugon sa sektor ng transportasyon. Ginawa raw ng gobyerno ang lahat ng kanilang makakaya. Pakinggan natin ang sinabi ng Pangulo. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksik at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Para pa rin sa sektor ng transportasyon, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag na MRT station sa 2027. Magpapaginhawa raw yan ang libo-libong commuter. Narito ang pahayag ng Pangulo. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Ipinagmalaki rin niya ang 200 proyekto na magdadala raw ng supply ng kuryente sa bansa. Kabilang nga rito ang tamang paggamit ng nuclear energy. Dito nanawagan siya sa Kongreso na alisin ang system loss ng bill ng kuryente. Nakatanggap dyan ng standing ovation si PBBM. Balikan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Ibinida rin niya ang pagbaba o tuluyang pagtanggal ng online transaction fees sa ilang bangko at e-wallet bilang hakbang upang mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga Pilipino. Mahigit 12,000 Filipinos na raw ang napauwi at natulungan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos mula nang sumiklab ang giyera sa Middle East. Ang mga gurong OFW naman na magbabalik bansa, papapasukin ng administrasyon sa mga public school. Nanawagan naman sa Kongreso ang Pangulo na isama sa tax
tax exemption ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Inisa-isa yan ng Pangulo. Una, pababain ang income tax ng ibang manggagawa. Pangalawa, hindi raw dapat patawan ng minimum corporate income tax ang maliliit na negosyo. At pangatlo, ang pagbibigay ng amnesty sa hindi nabayarang buwis. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures. Sa SONA rin ng Pangulo, ibinida niya na magsisimula na ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Center sa mga lugar o probinsyang madalas maapektuhan ng kalamidad. Kaya naman binigyang diin din ni PBBM na dapat amyendahan na ang National Building o ang National Building Code upang maging alunsunod ito sa modernong pamantayan. Nangako naman si Pangulong Marcos na kukumpletuhin ngayong taon ang pagpapawalang bisa ng mga utang ng agrarian reform beneficiaries. Narito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Julius, Cheryl, sabi nga ninyo, importante itong ikalimang SONA ng Pangulo dahil pangalawa na ito sa huling SONA. Pero ang binigyang diin at tiniyak ng Pangulo bago matapos ang kanyang talumpati kanina, sisikapin ng kanyang administrasyon na tapusin doon sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan sa Malacanang at kumpletuhin ang mga inilatag niyang programa para sa taong bayan. Julius, Cheryl. Malaki ang interes ng publiko tungkol sa kontrobersyal na Pax Silica. May nabanggit ba tungkol dyan ang Pangulo? Yes, Cheryl, nabanggit ni PBBM yung tungkol sa Pax Silica at ipinaliwanag niya na nasa 20 plus countries na nga yung kaisa at nakipag-cooperate sa US para dito sa paradigm o programang ito. Ang sinasabi ng Pangulo base sa kanyang SONA, ito daw industrial hub na ito ay makakatulong ng malaki para makadagdag ng trabaho doon sa ating mga kababayan. Alam natin na itong Pax Silica paradigm, industrial center ito na itatayo dyan sa may New Clark City at sinabi na rin naman before ng BCDA na makakatulong ito sa investment na baka umabot daw ng $40 to $80 billion yung pumasok dyan. Depende doon sa dami, pero mukhang nasa 30 companies na yung interesado na mag-invest for now. At sinasabi nga na mas marami yung mabibigyan na trabaho kung matuloy ito. So kanina, ito rin yung binigyang diin ni PBBM na employment yung katumbas kapag natuloy ito. And of course, binigyang diin din niya yung pagnanais ng pamahalaan na magkaroon ng education ang bansa tungkol nga doon sa artificial intelligence na alam natin na bahagi rin ng programang ito. Cheryl. Maraming salamat, Maricel Halili. Nag-black at hindi dumalo ang ilang miyembro ng minority bloc sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sagot dyan ng palasyo, hindi sila kawalan. Live mula sa Batasang Pambansa na sa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ilang miyembro ba ng minorya ang absent sa SONA? Cheryl, all in all, 13 senador mula sa 24 na total number of senators o mahigit kalahati, Cheryl, ang hindi nakarating ng Batasang Pambansa para personal na makinig at manood sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa 13 senador na hindi nakarating sa Batasang Pambansa, 10 ang taga-minority bloc at ang dahilan ng ilan sa kanila, masama ang loob sa administrasyon.
Maagang nagsabi ang ilang senador na hindi sila pupunta sa Batasang Pambansa para personal na panoorin ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagbubukas ng unang sesyon ng 20th Congress ng Senado, pumasok ng naka-all black sina Senators Amy Marcos at Alan Peter Cayetano. May kulay itim din sa outfit sina Senators Loren Legarda at Pia Cayetano. Bakit ba sila nakaitim? Sabi ni Amy, nagkataon lang. Hindi. Nagtatanungan nga lang kami ngayon eh. Wala namang usapan na mag-itim, wala namang usapan na hindi sisiko. Pero nang tanungin namin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tungkol sa kanyang suot, sabi niya, simple way of protesting pati sa pagblablack. But I really believe that our democracy is in danger and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. bukas magsasagawa raw si Cayetano ng kontrasona niya via Facebook Live. Sa photo op nga kanina, nag-finger heart at naglaban sign pa si Cayetano. Absent sa SONA ang magkapatid na Cayetano, gayon din ang mismong ate ni PBBM. Tinanong tungkol dyan Senator Amy bago pa man nagsimula ang SONA. Why, ma'am? Hindi nyo ba pakikinggan yung kapatid niyo, ma'am? Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. You're also Masama ang loob ko dyan eh. Bukod sa kanila, absent din sa Batasang Pambansa si Senator Robin Padilla. Sabi ni Padilla, ayaw niya ring masaktan ang Pangulo na itinuturing din daw niyang kaibigan. Hindi naman. Kasi mas mau-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas kung pumapalakpak lahat tapos ako'y hindi. Mas mau-offend siya. Pagtatayo ang lahat, magbibigay ng standing ovation, sabay ako hindi. Ayaw kong gawin sa kanya yun. Kaibigan ko yun eh. Dahil naman nakakulong ay hindi rin nakadalo sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa pagbubukas ng sesyon ngayong umaga. Habang si Senator Bato de la Rosa nagtatago pa rin. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro may patutsada sa mga absent na minority bloc. Hindi sila kawalan. Ang importante dito ang mensahe ng Pangulo, ang importante dito ay ang presensya ng Pangulo. At yung mga tao interesadong madinig ang mensahe ng Pangulo. So sa mga tao walang interes at maybe ayaw nila madinig ang Pangulo, hindi sila kawalan. Matutuloy ang SONA kahit wala. Para naman kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, karapatan naman ng mga senador kung ayaw nilang dumalo sa mismong SONA ng Pangulo. Ano naman nila yan? Kung gusto nila o hindi. Hindi naman mandatory. Cheryl, hindi lang mga taga-minority bloc ang absent sa Batasang Pambansa ngayong hapon ha. May 3 taga-mayorya na hindi rin nakarating. Kasama na dyan sina Senators Peng Lacson at Bam Aquino, but until now hindi pa tayo nabibigyan ng rason kung bakit. Pero si Senator Tito Soto na hindi rin nakarating sa Batasang Pambansa, nagpasabi na masama ang kanyang pakiramdam at ayaw na niyang makahawa at na nagre-receive nga raw siya ng medications ngayon through IV. That's why hindi raw siya nakarating pero nagmo-monitor siya sa TV nung SONA ng Pangulo. Samantala, mas pinahigpit pa o mas pahihigpitin pa ang seguridad dito sa Senado matapos kang makakuha ng suspected IED o pampasabog na device sa labas ng gate ng Senado around 8 in the morning kanina. Kaya naman ang direktiba na Senate President Win Gatchalian sa Senate Sergeant at Arms ay mas dagdagan nga yung nagbabantay sa grounds, mas pahigpitin yung inspection and overall nga mas mahigpit nga na seguridad dito sa Senado. Cheryl? Nagbukas na ang sesyon ng Senado kanina. Ano-ano yung mga isinusulong na priority bills? Okay. Ang sinabi dyan ni Senate President Win Gatchalian, una, kailangan nila na magpasa ng mga panukalang batas na mag-i-invigorate o magpapalakas sa ekonomiya ng bansa. At kasama na nga rin dyan itong ginhawa bill. Gusto nila na matapos at maipasaya ang ginhawa bill na yan within the year. At kasama dyan, Cheryl, sa ginhawa bill, yung exemption from tax ng mga kumikita na mula sa dati ngayon, nasa 250,000 pesos a year, di ba? Yung merong exemption sa tax, ang gagawin sa ginhawa bill, 400,000 pesos na kita sa buong taon, exempted na sa tax. I-exempted dapat sa tax ang overtime pay, gayon din yung mga bonuses. Ano? Pangalawa, syempre yung pinakamahalaga na bill na ipinapasa ng Senado sa kada taon, yung 2027 national budget na ang sinasabi at mariing direktiba ni Senate President Win Gatchalian, ipasa yan on time. Kaya gagawin daw talaga nila ang lahat para ma-achieve yan, yung pagpasa ng budget na yan kahit pa sabay
sabay-sabay talaga yung kanilang trabaho. Kasama na dyan yung pagiging senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sheryl. Isa pang hinihintay ng taong bayan, ano ang aasahan sa investigasyon ng flood control hearing mula sa Senate Blue Ribbon Committee? Yes, ang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na chairman ng Blue Ribbon Committee ay bigyan lang sila ng panahon at pagkakataon within this week na ma-organize yung kanilang komite. Kasi nga di ba nga, Sheryl, nagbabago-bago tayo ng leadership. So each time nagbabago ng leadership, nagbabago din ng chairman. So ang sinasabi ni Senator Erwin, hindi nila dinidelay. Bigyan lang sila ng chance this week na mabuo, ma-organize, mailagay sino mismo yung mga miyembro, sino yung vice chairman ng Blue Ribbon Committee. And then sabi niya, magbibigay na agad sila ng imbitasyon sa mga ipapatawag sa Blue Ribbon hearing. Hindi na yan kakayanin this week. So earliest that we could have the next Blue Ribbon Committee hearing about flood control scandal would be next week. Sheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños, live mula sa Senado. No-show rin ang ilang mababatas sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos. Kabilang dyan sila dating House Speaker Martin Romualdez at mga Duterte. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Man, ano ang naging reaksyon ng ilang mambabatas sa sona ng Pangulo at sa hindi pagdalo ng ilan sa kanilang mga kasamahan? Julius, bago nga natin pag-usapan kung ano yung reaksyon nitong ilang mga kongresista at mga hindi dumalo dito nga sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama natin ngayon mismo si Senator Risa Hontiveros. Ma'am, kamusta po? Ano pong masasabi po ninyo dito sa naging sona ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, syempre yung isang major na tawag pansin ay yung inanunsyo nilang dapat tanggalin na yung pag-charge ng systems loss charge sa mga electricity consumers at saka pagtanggal din ng buwis dun sa systems loss charge na yan. Wini-welcome ko po talaga yan dahil ipinanawagan namin yan earlier. Pero kumbaga first step pa lang ito in the right direction na reviewin yung buong EPIRA law at amyendahan siya o di kaya palitan ng panibagong batas tungkol sa enerhiya. Marami pa kasing reforma na dapat gawin sa iba't ibang bahagi ng energy system natin, simula sa power generation hanggang sa transmission hanggang pa sa distribution. Ma'am, ano pa po yung ibang tumatak kumbaga sa inyo, nagmarka sa inyo na malalaking nabanggit kumbaga ng Pangulo kanina? Well, unang nagmarka sa akin, Marian, ay yung sinabi nilang hindi ako Pangulo ng pamilya ko lamang, ni mga kaibigan ko lamang, kundi ng lahat ng mga Pilipino. Tingin ko yan ay talagang dapat ugaliin at sabihin ng isang Pangulo. And I suppose hudyat na itutuloy tulad ng ginagawa namin sa Senado, lalo na sa Blue Ribbon Committee, at kukumplituhin yung prosesong sinimula nung investigasyon sa flood control scandal at mga iba pang suspected na kaso ng korupsyon sa DPWH at sa iba pang mga departments. Meron din po nabanggit, ang akbayan po ay talaga naman bilang partido po ninyo, party list po ninyo, ay talagang nangunguna sa pagtindig po sa ating karapatan sa West Philippine Sea. May mga nabanggit din ang Pangulo tungkol dito. Ano pong masasabi niyo? Anong naramdaman po ninyo nung narinig niyo po yung mga binanggit niya tungkol dito? Well, at least consistency, Presidente, pangalawang sona na ito na narinig ko sila since 2024 na tulad nung sinabi nila kanina, hindi tayo pa-CCL, hindi tayo racist, hindi tayo susuko. So again, mabuti na yung elementong iyon sa ating foreign policy ay mukhang nagiging permanent, na hindi tayo papabuli, maghahanap tayo ng mga kaalyado na naniniwala din ng rule of law sa karagatan, mga kakampi na sinusuportahan tayo sa pagwagi natin sa Hague Tribunal. At yun, nagpapatuloy din naman ang suporta ng Senado halimbawa sa AFP Modernization Program para yun ang mula sa isang credible defense posture na sinasabi nila, yun ang pang-backstop dun sa primary na mga instrumentong ginagamit ng gobyerno vis-a-vis ang pambubuli sa China, mga instrumentong diplomatic at saka political. May mga bahagi po ba kayo na miss, kumbaga sana nabanggit ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona
at nakulangan? Kumbaga may mga parting nakulangan po kayo. Meron din talaga kasi sabi ko nga kanina pagpasok para sa SONA, pinakagusto ko sanang marinig hindi lang ulat kundi resibo. Resibo ng kung paano ba guminhawa ang buhay ng mga pamilyang Pilipino at paano giginhawa pa sa mga susunod na buwan. So pinakatampok syempre, ekonomiya. So pagpapalakas ng ating agricultural na sektor, yung paghuli pa natin ng tinatawag na competitive advantage, at least sa mga small and medium industries, at yung pagpapaunlad ng iba pang subsector sa services, dagdag sa ating mga OFWs at kanilang remittances, dagdag sa mga BPOs and including call centers. Halimbawa, yung sektor ng turismo na malaki pang potensyal, iahon talaga tayo sa mga epekto ng pandemic at sa kasalukuyang oil crisis at gera sa Middle East. Ma'am, isa doon sa mga pinakapinalakpakan din po kanina, yung mga priority measures ng Pangulo. May panawagan po siya dito sa inyo po sa Kongreso. Tulad nga po ng exemption or yung pag-expand po ng income tax exemption para makover yung mga kumikita ng 350,000 pesos annually and others. Ano pa po yung inyong masasabi tungkol dito? Well, akala ko nga nung binanggit ni Presidente yung pagdagdag sa mga exemption sa income tax at yung pagtanggal din ng corporate income tax sa ilan pang mga maliliit na ilan pang maliliit na enterprises. Akala ko sana banggitin pa niya yung wealth tax kasi narinig ko na po yan sa Development Budget Coordination Committee. Hindi man nila nabanggit iyon. Kung magbibigay kayo ng marka kay PBBM, ano po ito? Mahirap magbigay ng marka. Of course, at least a 7 or 7.5. Nung una parang masyadong ayuda heavy, social protection heavy. Of course, kailangan natin ng social protection lalo na urgently, pero lalo na papasok sila sa huling 2 taon ng kanilang administrasyon. Itong SONA 2026 pwede sanang mas bold pa saang mga direksyon gusto niyang tawagin ang mamamayan na tumahak tayo para itong krisis ma-convert natin na isang oportunidad talaga sa mas mga reforma at modernisasyon ng ating bayan, lalo na sa usapin ng ekonomiya. Ma'am, sa mga oras na ito, mayroon din pong katanungan yung ating mga kapatid na anchor sa studio. Ano po ang baka may matanong po tayo? Aman, paki-relay na lang kay Senator Riza itong tanong natin. After hearing nga itong SONA ng Pangulo, ano pa ang ibig sabihin nito sa magiging direksyon at trabaho ng Senado habang nagaganap pa itong impeachment? Ano kaya ang mangyayari sa Senate at sa mababang kapulungan? Matapos nga po itong ikalimang SONA ng Pangulo, ano naman po yung mangyayari moving forward, lalo na po sa busy nga Senado, sa impeachment, pumupulong, paano po yung ating trabaho? Ay tuloy-tuloy yung aming regular na trabaho ng legislation, lalo na nag-open na kami ng session kaninang umaga. So yes, magpapatuloy yung impeachment trial. At the same time, full steam ahead ulit sa trabaho ng committee system sa Senado, yung iba't iba naming mga komite. Kasama na po yung mga komiteng pinangunguluhan ko on health, on women, children, family relations, and gender equality, at saka on economic affairs. Medyo nagkaroon kami ng backlog nung nakaraang mga buwan, may 5 linggo na hindi kami talaga halos productive, pero hahabulin po namin yung backlog na yun para mas maging produktibo pa para sa ating mga kababayan, lalo na sa usaping ekonomiya. Paano po natin babalansehin, ma'am, yung inyong oras bilang Senator Judges and yun na nga pinag-usapan na po namin na simula ngayong linggo, in general, Monday to Wednesday ang mga session plus yung trial. So, umaga hanggang mid-afternoon para sa trial. Tapos yung mid-afternoon hanggang matapos yung agenda for the day para sa session. Ang interesante ay pag nagsimula na yung budget debates, kung paano namin nahatiin sa 3 parte ang bawat araw namin. Pero sige, gagawan po talaga namin ang paraan yan sa ilalim ng Senate leadership at sa pag-andar ng Senate committee system. May balita po kayo kung kailan may padadala yung NEP o yung National Expenditure Program? Wala pa exactly this year, pero syempre first crack sa GAB yung
yung house, gaya ng alam nyo, and then mapapa sa amin na sa bandang Vermonts. Julius. Pakitanong lang kay Senator Risa kung ano ang kanyang reaksyon sa pamboboykot ng ilang minority senators sa SONA. Ma'am, yung inyong reaction doon sa pagbo-boycott ng ilang mga minority senators, dito nga po sa Senate. Well, I can't speak for them. Hindi ko matatawag na boycott. Basta para sa akin, kani-kanyang desisyon kaming mga senador and may respetuhan kami dyan. I can speak only for myself na mula nung naging senador ako, taon-taon, kahit nung panahon nung nakarang administrasyon, laging complete attendance ako sa mga SONA. Dahil bilang isa sa mga leader sa oposisyon, tingin ko tungkulin ko na dumalo, and after all, event ito ng Congress, invited guest speaker namin ng presidente. So nakikinig ako. And pagkatapos tulad nitong pag-uusap natin, nagbabahagi ako ng mga pagsusuri at pananaw ko sa naging SONA. Alright, maraming salamat po. Salamat din po, Ms. Marian. At ayan nga po, no, nakapanayam natin si Senator Risa Hontiveros. Dito po yan sa Kamara. Balik sa iyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mahigit 50 rallyista ang dinampot ng mga otoridad sa Quezon City. Ang ilan muntik pang masagasaan ng BJMP bus. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Cheryl, sabi ng pulisya dahil daw sa mga paglabag sa ilang ordinansa kaya nauwi sa pag-aresto ng ilang mga nagkilos protesta dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero makalipas ang halos 1 oras ding girian, humupa naman yung sitwasyon kaya tinuloy pa rin yung programa at kilos protesta. Pero alam mo, yung pag-aresto at muntik ngang pagsagasa sa ilang miyembro ng mga nagkikilos protesta ang naging mitya talaga ng mainit na tensyon dito sa lugar. Isa-isang dinampot ng mga pulis ang ilan sa mga nag-rally sa Commonwealth Avenue. Pilit silang isinakay sa BJMP bus. Sinubukang makipag-usap ng isa sa mga leader gaya ni Bayan President Renato Reyes pero wala silang nakuhang sagot sa kung bakit sila inaaresto. Tinangka pa nga nilang pigilan ng bus at awatin ng pag-aresto pero hindi pa rin ito umubra. Muntik pa nga silang masagasaan. May permit naman daw ang grupo at may koordinasyon din sa lokal na pamahalaan at PNP. Kaya tanong nila, bakit may arestuhan kung wala namang nanggugulo? Ngayon lang ako nakakita ng SONA protest na may mga BJMP bus na nakaparada. Talagang mukhang planado ng pulis na manggulo at mang-aresto. Hindi rin daw may tuturing na maximum tolerance ang muntik na umanong pagsagasa sa kanila. Paliwanag naman ng PNP chief. We have a reason to have a valid arrest and they were accosted because of violations of ordinances and special laws. Lalo na yung magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Ayon pa kay Nartates, nasa 50 na ang naaresto at posibleng madagdagan pa. Sa Cebu, ilang militanteng grupo rin na nagprotesta. Sigaw nila, Bongbong Marcos, mahiya ka naman. panawagan ng grupo, mas maayos na sahod at disenteng hanap buhay para sa mga manggagawang Pilipino. Mahigpit din ang ipinatutupad na seguridad ng mga otoridad sa naturang lugar. Samantala, malabanding moment naman ang atake ng pagtitipon ng supporters ng Pangulo sa tapat ng COA. Karamihan sa kanila, nakasuot ng pulang damit at galing pa raw sa iba't ibang lugar tulad ng Isabela at Ilocos Region. Meron din silang sariling stage para sa sarili nilang programa at nagsagawa rin ng watch party. Support all the way daw sila, lalo't nakikita raw nilang pag-usad naman ng ilang mga proyekto ng pamahalaan sa mga nakalipas na taon. Cheryl, inabot din ng 2 oras mahigit itong ginawang programa ng mga nag-rally dito nga sa Commonwealth Avenue. Sinabayan nila yung mismong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na sila nanood o nakinig man lamang sa mismong SONA, kundi nagsagawa sila ng People's SONA o SONA ng sambayanan para nga sabihin ang tunay na kalagayan daw ng bansa sa mga panahon na ito. Pero nang tanungin natin ang isa sa mga leader ng Grupong Bayan patungkol sa ilang points na nabanggit ni PBBM sa kanyang 5th SONA, nakukulangan pa rin daw sila tungkol dito at tila hindi naman daw talaga seryoso pa ang Pangulo pagdating sa pagpapanagot daw sa mga sangkot sa korupsyon o katiwalian. Samantala, sinabi naman ng QCPD na bumaba na sa 31 yung mga naaresto dahil karamihan din daw sa mga initial na mga na-arrest kaninang hapon or tanghali, pawang mga menor de edad. Sa mga oras na ito, mabilis din tinapos naman ng
mga ralista ang kanilang programa pero hindi pa rin nadadaanan itong 4 hanggang 5 lanes sa Commonwealth Avenue dahil patuloy pa yung paglilinis at pag-exit nga ng mga ralista. Kaya yung traffic situation dito sa area talagang unti-unti na rin nagbe-build up dahil limitado lamang yung nadaraanan sa malaking bahaging ito ng Commonwealth Avenue. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nadiskubre ng mga otoridad ang hinihinalang improvised explosive device sa harap ng tanggapan ng Senado. Habang isang pagsabog naman ang nangyari hating gabi kanina sa harap ng Department of Justice. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta ang seguridad ngayon dyan sa DOJ? Julius, tapos na nga magsagawa ng investigasyon ng PNP, EOD at NBI sa lugar kung saan naganap ang pagsabog ng IED dito sa sidewalk sa labas ng gusali ng Department of Justice. Isa sa tinitingnan ng klase ng IED na ginamit kung may connection ito sa IED na natagpuan sa labas naman ng Senado sa Pasay. Maingat na sinuri ng National Capital Regional Police Office o NCRPO ang hinihinalang improvised explosive device na ito na nakita sa harap ng establishmento ng Senado kaninang umaga. Yan ay ilang oras bago pa man magsimula ang sesyon ng Senado at ang nakatandang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga otoridad, isang empleyado raw ng towing company ang sumigaw na may bomba sa Center Island sa Jokno Boulevard. Sakto namang napada ng mga pulis na rumoronda ng mga oras na yon kaya agad na sinuri ang lalagyan. Naglalaman ng plastic tub na ito ng brown powder, isang battery, blasting cap at orasan. Mga pare-pernalya na madaling umanong makitang sangkap bilang pampasabog. Pasado alas 12 ng hating gabi kanina, sumabog naman ang hinihinalang improvised explosive device sa isang puno sa tapat ng Department of Justice sa Padre Faura, Maynila. Ilang metro lamang ang layo nito mula sa employees entrance gate ng DOJ. Sa lakas ng pagsabog, natuklap ang bahagi ng puno at nagkaroon ng hukay ang lupa. Kinumpirma rin niya ng kagawaran, magtatanghali kanina. Wala naman umanong naitalang nasaktan pero patuloy pang iniimbestigahan ang posibleng pinagmulan nito. Under control na rin ang sitwasyon at nananatiling secure ang establishmento. Kaya nagsagawa ng swabbing ang mga NBI sa mga pulburang kumalat mula sa IED sa 2 sasakyan na tinamaan ng fragment. Nagsasagawa ngayon ng parallel investigation ng NBI upang matukoy kung anong klaseng IED ang ginamit sa pagpapasabog dito sa harap ng DOJ. Inaalam din nila kung kapareho rin ito ng IED na nahuli sa Jokno Boulevard sa Pasay. Sabi ng PNP, iimbestigahan raw nila ang sinumang nasa likod ng 2 IED. Iimbestigahan units, agencies para matukoy natin at ano ang dahilan. Debate possibility or probability sa pagkaugay. Isa yan sa mga contingencies na ginawa natin. Magpapasa, pero bomb threat, bombing, and others. Samantala, pinabulaanan naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates na overkill umano ang isinagawang deployment ng mga pulis para sa isasagawang kilos protesta ng ilang mga grupo ngayong araw. Kaugnay yan na naging pahayag ni bagong alyansang Makabayan President Renato Reyes Jr. na overkill ang seguridad. Kunti pa lang. We are 230,000 nationwide. We can utilize all these resources to ensure public safety as well as peace and progress. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba? Ano ba mas maganda? Security or peace and order na konti or maximum ang security? Naka-red alert na ang National Bureau of Investigation o NBI dahil sa nangyari. Kasabay nito ang pagde-deploy ng Philippine Air Force ng K-9 units para paigtingin ang seguridad sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Julius, sa ngayon patuloy ang pagkalat ng mga ebidensya ng PNP bago ito yugnay sa pananakot sa zona ng Pangulo. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Kasado na naman bukas ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo.
Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, o magkano na yung final na itataas sa presyo ng mga ito bukas? Nako, Cheryl, alam mo ba yung mga nadaanan naming gasoline stations kanina, karamihan sa kanila ay napakaraming mga motorista nagpapakarga na ng diesel o ng gasolina dahil simula bukas ay halos 8 pesos ang itataas ng presyo ng produktong petrolyo. At kanina nga, kinumpirma ng Department of Energy na bukas na nga yung malakihang oil price hike kung saan ang presyo ng diesel ay tataas ng 7 pesos and 32 centavos per liter. Ang gasolina naman ay 6 pesos and 80 centavos per liter, habang ang kerosene naman ay 4 pesos and 22 centavos. Pero una nang nag-anunsyo ang Unioil at Shell na magtataas sila ng 7 pesos and 30 centavos sa kada litro ng diesel at 6 pesos and 80 centavos sa gasolina. Pero sa Shell, itataas naman ng 4 pesos and 20 centavos ang kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalimang magkakasunod na linggong pagtaas ng presyo ng langis dahil ito sa tumitindi na namang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Kung magtutuloy-tuloy ang trend ngayon sa global markets, posible namang bumaba ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon kasi sa mga report, pansamantalang bumaba ang presyo ng krudo dahil tumigil muna ang pag-atake ng US sa Middle East para bigyan daan ang pag-uusap. Sa ngayon ay bumaba ng mahigit 8% ang WTI crude futures na nasa $83 per barrel na, habang ang Brent crude naman ay mahigit 7% ng ibinaba na nasa $89 per barrel. Sa kabila niyan, nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan para matulungan ang mga tsuper dahil sila ang pinakamatinding tinamaan ng krisis sa petrolyo. Mula sa cash relief assistance, mula sa programang AIX at diesel subsidy na 10 piso kada litro. Bukod sa mga tsuper, may kinabang din ang mga driver ng agricultural products na accredited ng Department of Agriculture dahil libre na ang kanilang toll sa mga expressway. Narito ang pahayag kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, naman ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Sa kabila niyan, nakukulangan naman si Marval Buena, ang presidente ng Grupong Manibela, sa naging speech ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Narito ang bahagi ng pahayag ni Marval Buena. Umaasa tayo na babanggitin ng Pangulo yung patungkol dito sa pagsirit ng mga produktong petrolyo kung ano na yung narating ng pagpaplano nila na magkaroon ng konkretong solusyon na hindi ban-aid solution na puro ayuda lamang. Cheryl, dito sa akin natatayuan kong gasoline station. Ewan ko lang kung nakikita nyo dito sa aking likuran, medyo mahaba yung pila ng mga sasakyan na nagpapa-full tank ngayon dahil ito na nga yung last chance sila para at least makamura sila kahit paano doon sa kanilang ipapakargang diesel o gasolina. Pahabol lamang na impormasyon, Cheryl, kanina nagbigay sa atin ng oil price adjustment ang Jetty Petroleum, kung saan utay-utay nilang ipapatupad yung kanilang oil price hike. So para dun sa kanilang mga diesel products, 5 pesos ang ipapatupad nilang increase bukas at sa Miyerkules ay dadagdagan nila ito ng 2 pesos and 30 centavos per liter. Yung mga gasoline products naman ay 5 pesos ang itataas bukas at sa Miyerkules ay gagawin nila itong 1 peso, dadagdag sila ng 1 peso and 80 centavos per liter. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Susunod, VP Sara hindi raw magre-resign. May hamon din siya kay Pangulong Marcos. Rider na nag-counterflow sa EDSA busway nagtangkang tumakas sa mga otoridad. At K-Pop Kings SB19, ibibida na rin ang turismo ng bansa. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Hindi raw magbibitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang impeachment trial. Welta naman ni Yusek Claire Castro, obligasyon ng bise na magpaliwanag. Narito ang Frontline Report. Sinagot kamakailan ni Vice President Sara Duterte ang mga haka-hakang magbibitiw siya sa kanyang pwesto sa gitna ng kanyang impeachment trial. Ayon kay VP Sara, hindi siya magre-resign dahil tila pagtataksil daw iyon sa higit 32 milyong tao na bumoto sa kanya. Hamon tuloy ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto raw nitong matanggal siya sa pwesto, dapat ay gawin ng Pangulo ang lahat para matanggal siya. Bumwelta naman si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Sa isang panayam, sinabi niya na hindi sapat na sinasabi lang ng bise ito. Obligasyon rin daw ni VP Sara na mag-ulat at magpaliwanag sa mga bumoto sa kanya. Hinamon din ni Castro ang bise na huwag umanong harangan ang mga dokumento kung wala naman talaga siyang unexplained wealth. Bago yan, pumalak din ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte sa pag-uugnay ng kanyang mga dating pahayag sa impeachment trial ng kanyang kapatid. Nitong July 21, pinanood sa Senado ang mga pahayag ni Baste sa Rage Coalition nitong Abril na nagsasabing kailangan nila ang ulo ni PBBM. Ayon kay Mayor Baste, binabaluktot ang konteksto ng kanyang mga pahayag. Who mentioned me? They presented you during the Yeah, but who mentioned me? the prosecution. And They always take it out of context. They're the corniest people. Pero tanong naman ni Yusek Castro, ganoon daw ba ang normal na pananalita? Ang sabihin niyang taken out of context, iba po ang nakakarating sa sa taong bayan, iba rin po ang nakakarating sa pinatutungkulan niya na tao. Sa kasalukuyan, nasa United Kingdom si VP Sara kung saan binisita niya ang mga Pinoy OFW sa pulong na may temang Mahalin Natin ang Pilipinas. Inaasahang babalik siya sa bansa sa Biyernes. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Sa ibang balita, 30 pasahero ang kasamang nahulog sa nadisgrasyang bus sa Bilar, Bohol. Nakataob pa ang pampasaherong bus ng maabutan ng mga otoridad sa bangin nitong linggo. Batay sa investigasyon, nagkaproblema umano sa makina ng bus habang binabagtas ang daan. Iniimbestigahan pa yan. Wala namang namatay o lubhang nasugatan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Walang bonggang entrance at walang red carpet sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga dumalo, simple but elegant ang peg ng kanilang fashion statement. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Walang red carpet sa State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Kapansin-pansin ding simple ang suot ng mga dumalo. Pero gaya ng mga nakaraang sona, hindi nawawala mga kongresistang idinaan sa damit ang kanilang protesta. Si Congresswoman Rene Co, nakaterno at meron pang dalang pamaypay na may nakasulat na panagutin at singilin. Ang isa pang kongresista na si Batangas 2nd District Representative Jervel Luistro, gawa pa sa pinya ang kanyang kasuotan. Lady in red naman ang peg ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Simple pero elegante ang kanyang Filipiniana. Si Senator Risa Ontiveros naman, suot ang kanyang cream-colored tea-length Filipiniana. Habang si ML Party List Representative Laila de Lima ay naka-champagne-colored ensemble. Bukod sa mga simpleng kasuotan, isa rin sa pagbabago sa zona ngayong taon ay marami sa mga bisita ang hindi dumaan sa main entrance papasok ng plenaryo, kundi sa side entrance sa likod ng press area. Mas mahalaga raw ngayon ang mensaheng ipinapadala ng pananamit kaysa sa presyo ng kasuotan o pangalan ng designer. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, House prosecutors umalma sa post si Senator Pia Cayetano kaugnay sa impeachment trial. Lumalabas daw kasi ang pagka-one-sided ng senadora. At P-Pop Kings na SB19, ready nang ilagay sa mapa ang turismo ng Pilipinas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
prosecutor sa post online ni Senator Pia Cayetano ng spliced video ni Congressman Chel Diokno. Tila lumalabas daw kasi ang pagiging one-sided ng Senator Judge. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin, figure out all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet hindi pa nakita ng House. Bahagi yan ng 56 seconds ng spliced video na ipinost sa Facebook ni Senator Judge Pia Cayetano. Naka-speed up ang video at meron pang sound effects ng tumatawa sa sagot ni House Prosecutor Attorney Chel Diokno. All I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. Meron ding malaking caption ng video na nagbabakasakali lang at walang ebidensya pero nag-aakusa. Ang post na yan sa Facebook ni Cayetano, inula ng batikos, lalo't bilang Senator Judge, dapat ay neutral at patas siya alinsunod sa rules. Dahil dyan, nag-post din online si Congressman Diokno at binuo niya ang tinanggal na bahagi sa video clip ni Cayetano. Ito ang aktual na video ng buong sagot ni Diokno. Yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabakasakali lang. Baka may makuha tayo dito. Sa huli, matatanda ang ipinasapi na rin ng impeachment court ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila niyan, hindi pinalampas ng Akbayan Party List ang kontrobersyal na Facebook post ni Senator Pia. Nakakalungkot daw na may ganitong content ang isang Senator Judge. Tila tinotroll daw ang prosekusyon. Tanong pa nila, sino ngayon ang one-sided? Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si dating Congressman Ace Barbers, ipinaalam na nila ito kay Impeachment Presiding Officer Senator Chis Escudero. Ang impeachment trial ay hindi dapat usgahan batay sa ilang segundo ng video o sa mga putol-putol na bahagi nito. Mas mahalaga na makita ng buong publiko kung ano ang kabuuan ng proceedings upang sila mismo makabuo ng kanilang opinyon at patas at tamang pangunawa. As public officials, we all share the responsibility of strengthening, not weakening public confidence in our institutions. Wala pang tugon tungkol dyan Senator Escudero at Cayetano. Samantala, sa Miyerkules muling mabubukas ang Senado bilang impeachment court. Sunod nilang tatalakay ng Article 1 ang umano'y maling paggastos ng confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Ito na nga, gento magpalakas ng turismo. Ang P-Pop Kings na SB19 ang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Ipapakilala ng grupo sa international stage ang talento, creativity at kultura nating mga Pinoy. Sa mga litrato ng SB19, meron pa silang hawak na mini Galing Bayan boxes. Pero hindi lang kahon at hindi lang mapa ang kanilang hawak, kundi pati ang direksyon ng tourism promotion na dadalhin ng SB19 hanggang sa Chicago sa Amerika. Sa Lollapalooza, sila ang unang Filipino act na magpe-perform at bago po yan, sila rin ang first Filipino group na mag-first pitch sa Major League Baseball game. Susunod, rider na nag-counterflow sa EDSA busway, nagtangka pang takasan ang mga otoridad. At US President Donald Trump, tatakbo nga ba ulit bilang Pangulo sa 2028? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Hinuli ng mga otoridad ang isang rider na nag-counterflow sa EDSA busway. Ang rider nagtangka pang tumakas. Narito ang Frontline Report. Hey, yun lang, huwag mong galawin. Sa videong ito nitong Sabado, pasado 2:00 na madaling araw, makikita ang nakasiksik na rider na yan sa gilid ng EDSA busway sa pagitan ng Guadalupe at Buendia sa Makati City. Nag-counterflow kasi ang rider at dahil masikip ang daan,
Ang bus, dahan-dahan na lang umabante. Bukod sa pag-counterflow, wala ring helmet si Kuya Rider. Agad namang rumesponde ang mga otoridad dito. Hindi na nakita sa video, pero hiningi ng mga tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang kanyang lisensya at registration. Ibinigay naman ito ng rider, pero maya-maya raw ay bigla itong tumakas. Nakaalis nga siya, pero naiwan naman niya sa mga otoridad ang kanyang mga dokumento. Sa post naman ng Land Transportation Office, sinabi ng ahensya na kalaunay nahuli rin ng DOTR ang rider. Naghain na ang LTO ng show cause order laban sa rider at sa rehistradong may-ari ng motorsiklo para pagpaliwanagin sila. Sinuspindi rin ang lisensya ng rider ng 70 araw at inilagay sa ilalim ng alarm status sa motorsiklo habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pabirong inanunsyo ni US President Donald Trump na muli siyang tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. I'm pleased to announce my intention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a 4th term as President of the United States. I won 3 times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm gonna do it again. Sinabi ni Trump yan sa White House Correspondents' Dinner noong Biyernes dahil gusto raw niyang isalba ang ratings ng media. Nagsuot pa nga siya ng pulang sombrero na may nakasulat na Trump 2028. Sa ilalim ng konstitusyon ng Amerika, hanggang 2 terms lang dapat mamuno ang Pangulo. Samantala, viral ang isang lalaki na tila ginagaya si US President Donald Trump habang nagsasalita ito sa isang rally sa Georgia. Pahayag naman ng lalaki, hindi raw ito pangungutya. Isa raw siyang Trump supporter at natuwa lang daw siya na makaupo sa likod ng presidente. That at any time in the history of our country, and Americans are working today more so than ever before. We have more jobs today than we've ever had, and it's not even close. Susunod, tracking ng hold-up sa bigasan, pinalagan ng tindero. At sa ating kialaman, trending na Pax Silica. Bakit ba kontrobersyal? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, seryosong usapin ang Pax Silica. Pero ano nga ba yan at bakit maraming nagre-react? Ang Pax Silica ay inisyatibo ng Amerika para gumawa ng mas secure na supply chain para sa artificial intelligence o AI. Mula sa critical minerals, semiconductors, manufacturing hanggang digital infrastructure. Ang salitang Pax ay Latin word na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Silica naman ay silicon dioxide, isang materyales na matatagpuan sa buhangin at quartz at precursor ng silicon na mahalaga po sa semiconductors. Kaya naman, peace plus silicon equals Pax Silica. At bakit ba yan kontrobersyal sa Pilipinas? Kasama ang bansa sa inisyatibo at may planong humigit kumulang 1,620 hectare high-tech industrial hub sa New Clark City. Ang lugar na yan sa Tarlac ay mayaman po sa mineral gaya ng tanso, pilak, zinc at nickel na mahalagang materyales sa semiconductors at chips ng AI. At eto pa po ang matindi, aabot sa 5 milyong galon ng tubig ang kailangan araw-araw para lang mapanatiling malamig ang itatayong AI data center. Ang tanong ng marami, kakayanin ba yan ng ating kalikasan? May pangamba rin na baka may mga mawala ng tirahan. Pero nilinaw po ng ating gobyerno na hindi ito napagkasunduan at batas ng Pilipinas ang susundin.
Mga kapatid, hindi lang basta isang data center ang PAC Silica. Mas malaking usapin po ito ng kalikasan. Kaya ang tanong, peace ba talaga ang hatid ng PAC sa ating bayan? Yan po ang ating K-alaman. K-okay. Susunod, holdapper, walang napala ng palagan siya ng tindero. At Boss Toyo, tinoyo sa 3x3 basketball event na napak ng kapwa vlogger. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinalagaan ng isang tendero ang holdapper na naloob sa binabantayan niyang bigasan sa Davao del Norte. Ang suspect minsan na raw naging customer sa bigasan. Narito ang Frontline Report. Isang lalaking nakahudi ang biglang pumasok sa bigasang iyan sa Panabo City, Davao del Norte. Bumunot siya ng baril, ikinasa, saka itinutok sa tindero. Tumayo naman ang tindero habang kinakausap ang holdapper, nang biglang nagpambuno ang dalawa. Nag-agawan sila ng baril at umabot pa yan sa labas ng tindahan. Kalaunan, nadapa ang tindero at tumakbo naman palayo ang suspect. Kwento ng tinderong si Ricky. Akala niya raw ay may nampa-prank sa kanya. Akala ko prank lang yun. Doon ako nagtaka ng sinabihan niya ako ng hold up ito. At saka yung baril, ginanon niya. Sabi ko, tayka. Ang akala niya, magbibigay ako ng pera. Namukaan daw ni Ricky ang holdupper dahil dati na itong bumibili sa kanila. Posible raw na minanmanan siya noon ng suspect. Patuloy namang tinutugis ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Showbiz, eto na nga! Nagkapisikalan ng mga content creators na sina Boss Toyo at Boss Mel sa isang 3x3 basketball event. Wala na tayo, Diyos, natawag sa'yo, tama. Salamat ka. Sa video po na kumakalat ngayon sa social media, kitang sinuntok ni Boss Toyo sa mukha si Boss Mel. Agad naman silang inawat ng mga kapwa vlogger. Kabilang na ang organizer ng event na si Rendon Labador. Sa isang Facebook post, sinabi po ni Boss Toyo na dinuro-duro, minura at na-provoke daw siya. Mensahe naman sa kanya ni Boss Mel, magkita na lang sila sa korte. Sa official statement ng Motivated Sports ni Labador, pinayuhan nila ang magkabilang panig na resolbahin ng maayos ang issue sa labas ng tournament. Ire-review na rin daw nila ang kanilang mga protocol at security measures para hindi na maulit ang mga ganitong insidente. Eto pa nga, pressured behind the camera, ang tough at reliable best friend na si James Reid sa seryeng Someone Someday. At ang kinatatakutan niya raw ng mga eksena kapag kasama niya ang Asia superstar na si Catherine Bernardo. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Nakatsikahan nga ni Good Morning Kapatid host at Someone Someday star Dimples Romana ang multimedia prince na si James Reid. Dito, binahagi ni James ang pinakakinatatakutan niyang mga eksena sa serye. Definitely yung mga scenes with Kat. I think because that had the most pressure. At halos lahat yun. Yes, yeah, actually. But I think it's really the scenes of Jordan and Billy where it's more intimate. Say ni James, mabigat kasi ang relasyon ng mga karakter ni na Billy at Jordan. Dagdag pa raw sa pressure ang mga expectations ng fans. Pero si James, ready for the challenge. I think it was such a fine line for me to try and ride. At masaya raw siyang ipakita sa pagbabalik serye niya ang bagong James Reid. Mas naging vulnerable and more emotional lahat ng songs ko. And I think I've also translated that into the acting.
Abangan ang nation's multimedia prince sa Someone Someday. Mamaya na yan sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. 8:45 p.m. pagkatapos ng Sigabo. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marcori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 so 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.